May mga kwento sa buhay na hindi mo inaasahang mararanasan. Pero sa kabila ng sakit, kalituhan, at hiwaga ng damdamin, ramdam mo ang kakaibang init sa puso mo. Kwento ng pag-aalaga, ng titig na mas matagal sa inaasahan, at ng damdaming mahirap ipaliwanag sa salita. Kwentong minsang nagdudulot ng kilig, minsang nagpapanginig sa takot at hiya, pero laging totoo sa nararamdaman. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel para lagi kayong updated sa mga totoong kwento ng pag-ibig at M2M Desires. Pindutin rin ang bell icon para walang ma-miss na bagong episode. Special shoutout kay Keno Jones mula Iloilo na laging sumusuporta sa ating kwento. Salamat sa iyong pagmamahal at sa tiwala sa M2M Desires. Tara, simulan na natin ang kwento. Kuya Will, ako po si Lester, 22 taong gulang. Gusto ko lang ibahagi ang isang kwento na hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung dapat ko bang ikahiya o ipaglaban. Nang pumanaw si Mama 2 taon matapos silang ikasal ni Tito Ryan, biglang nagbago ang mundo ko. Parang isang iglap na wala ang kulay ng lahat. Naiwan kaming dalawa sa bahay. Ako na nag-aaral pa lang sa kolehiyo at siya na nagtatrabaho bilang safety officer sa isang construction site. Noong una, pareho kaming tahimik. Halos hindi kami nagkakausap. Parang magkasama lang sa iisang bubong pero magkaibang mundo. Sa umaga, papasok ako sa school. Sa gabi, sabay kaming kakain. Pagkatapos matutulog. Ganun lang araw-araw. Walang ngiti, walang kwentuhan. Para lang kaming magka-roommate na nagkataong pamilya sa papel. Pero habang lumilipas ang mga linggo, unti-unti kong naramdaman ang pag-aalaga ni Tito Ryan. Tuwing uuwi ako galing school, lagi nang may nakahandang ulam sa mesa. Hindi basta tinapay o instant noodles, kundi lutong bahay talaga. Minsan ang paborito kong sinigang, kapag may trangkaso ako, siya mismo ang nagtitimpla ng ginger tea, hinahaluan pa ng honey at kalamansi. May mga gabi pa na magigising ako dahil masakit ang ulo ko at makikita ko siya, nakaupo sa gilid ng kama ko, pinupunasan ng noo ko gamit ang bimpo. Tinitingnan niya kung nilalagnat na ba ako. Lester, inom ka muna ng tubig, mahina niyang sabi, sabay abot ng baso. Nilapat niya pa sa labi ko, parang natatakot akong mahirapan. Ang lambing ng boses niya, parang boses ni Mama. Isang gabi, sabay kaming nanood ng TV habang bumubuhos ang ulan sa labas. Wala naman kaming pinapanood na partikular, kung ano lang lumabas sa Netflix. Tahimik lang kami, pero komportable. Tapos, biglang nagtagpo ang mga mata namin. Parang tumigil ang oras. Ngumiti lang siya. Yung tipong ngiti na parang sinasabi ng mga mata niya, nandito lang ako. Lester, pag may kailangan ka, sabihin mo lang ha. Hindi mo kailangang tiisin mag-isa. Sabi niya, habang marahang tinatapik ang balikat ko. Simple lang naman yung mga salitang binitiwan niya, pero iba ang epekto sa akin. Ang lambing ng tono niya, parang may kakaibang init na gumapang sa dibdib ko. Umakyat hanggang leeg. At doon nagsimula ang tanong na paulit-ulit kong tinatakbuhan. Tatay ba ang turing ko sa kanya? O may iba pa? Simula noon, naging mas magaan na ang samahan namin ni Tito Ryan. Hindi na kami tahimik na parang estranghero sa isang bubong. Minsan, nagkakantsawan na kami. May halakhakan, may asaran, at kung minsan, sabay pa kaming nagluluto sa kusina.
Pero kasabay ng pagiging komportable namin sa isa't isa, may kung anong kakaibang unti-unting nabubuo. Lalo na tuwing magtatagpo ang mga mata namin at pareho kaming biglang napapailing o napapalingon. Isang umaga, maaga akong nagising, mga 6:00 pa lang. Pagbaba ko sa kusina, nadatnan ko siyang nagluluto. Nakasando lang siya, pawisan at amoy kape. Nakatalikod siya habang hinahalo ang scrambled eggs. Medyo madilim pa noon. Ang ilaw lang sa kusina ang nagbibigay ng liwanag sa paligid. "Maaga kang nagising ah," sabi niya paglingon sa akin, sabay ngiti. Yung ngiti niya, parang bagong gising din. Medyo antok pa, pero totoo. Ngumiti lang ako. "Hindi po ako makatulog, tito." "Halika, sabayan mo ko kumain," sagot niya habang inilalabas ang mga plato. Naupo kami sa maliit na mesa sa kusina. Tahimik lang ang paligid, tanging tunog lang ng kutsara sa plato, ang mahinang ugong ng electric fan, at paminsan-minsang dumadaan na kotse sa labas. Habang nag-aalmusal kami, ayos lang lahat hanggang sa bigla niyang ayusin ang kwelyo ng polo ko. Nakasuot na kasi ako ng uniform, may maaga akong klase. "Lagi kang maayos, Lester," sabi niya habang malapit ang mukha sa akin. Ramdam ko ang hininga niya, mainit, mabango, amoy sabon ng balat niya, at sandaling nagtagpo ang mga mata namin. Ilang segundo lang yon, pero parang huminto ang oras. Gusto kong magsalita, pero parang wala akong mahanap na tamang salita. "Sige, baka mahuli ka sa klase," sabi niya sabay iwas ng tingin. Napansin kong medyo namula ang mga tenga niya. Buong araw, iyon lang ang nasa isip ko. Ang lapit niya, ang boses niya, yung kamay niyang humawak sa kwelyo ko. Para bang may kung anong kumikiliti sa dibdib ko. Yung tipong hindi mo maintindihan kung bakit ka nakangiti nang wala sa oras. Isang gabi, nanood kami ng pelikula. Horror daw, sabi ni Tito Ryan, kasi gusto raw niya ng kabog-kabog. Ako naman, game lang kahit takot talaga ako sa mga ganong palabas. Nakahiga ako sa sofa habang siya naman ay nakaupo sa dulo. Habang tumatagal ang pelikula, napansin kong parang lumalayo ako sa kanya, kaya unti-unti akong lumapit. Kaunti lang sa una, hanggang sa hindi ko namalayan, nakasandal na pala ako sa balikat niya. Hindi siya gumalaw. Hinayaan lang niya ako roon. Tahimik lang kaming dalawa habang tumatakbo ang pelikula. Ramdam ko ang tibok ng puso niya. Mabagal pero malakas, parang musika na nakakakalma pero may bahagyang kabog. "Lester," mahinahon niyang tanong, "okay ka lang ba?" Tumango lang ako, pero hindi ko inalis ang ulo ko sa balikat niya. Sa halip, mas lalo pa akong sumiksik. Nakapatong ang braso niya sa sandalan ng sofa, pero sandaling lumipas, ibinaba niya iyon at marahang ipinatong sa balikat ko. Ang isa niyang kamay dahan-dahang dumantay sa itaas ng braso ko. Mainit iyon, at sa sandaling yon, parang dumaloy ang kuryente sa buong katawan ko. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon, pero alam kong ayokong matapos ang sandaling yon. Tumagal kami ng halos 10 minuto na ganoon lang. Walang imikan, walang galawan. Hanggang sa natapos ang pelikula, pero pareho pa rin kaming tahimik. Parang ayaw naming sirain ang katahimikan na bumalot sa pagitan namin. "Lester," tawag niya ulit halos pabulong. Sagot ko, hindi pa rin tumitingin. "Wala, matulog ka na," mahina niyang sabi. Hindi pa rin ako gumalaw, kaya hinayaan niya na lang. At sa gabing iyon, doon ako nakatulog sa balikat niya hanggang sumikat ang araw. Isang gabi, umuulan ng malakas. Yung tipong parang may bagyo kahit wala naman. Binagyo lang talaga ng ulan ng paligid. Wala akong payong dahil naiwan ko sa classroom. Kaya pag uwi ko, basang-basa ako mula ulo hanggang paa.
Pagbukas ko ng pinto, agad siyang lumapit sa akin. "Ano ka ba, Lester? Halika rito." Sigaw niya, pero halata sa boses niya ang pag-aalala. Hinila niya ako papasok, kinuha ang tuwalya sa banyo, at siya pa mismo ang nagpunas ng buhok ko. "Ang lamig ng katawan mo," sabi niya, sabay punas ng daliri sa pisngi ko para tanggalin ang tubig ng ulan. Tahimik lang kaming dalawa. Basang-basa ng ulan na rin ang sando niya. Marahil dahil tinamaan siya ng ulan nang buksan niya ang pinto. Kita ko ang hubog ng katawan niya, matipuno, halatang alaga sa gym. Sa pagitan ng katahimikan, halos marinig ko ang paghinga namin, mabilis, mabigat. At sa bawat pagtulo ng ulan sa labas, parang lalong umiinit ang hangin sa loob ng bahay. Paglingon niya sa akin, mahina niyang binigkas. "Lester." "Tito," sagot ko, halos pabulong. Nang ilapat niya ang palad niya sa pisngi ko, para akong natunaw. Mainit ang kamay niya, marahil dahil kakahawak lang niya sa tasa ng kape. Lumapit siya ng dahan-dahan at hinalikan ako sa noo, isang halik na maingat, pero puno ng damdamin. Napapikit ako. Ramdam ko ang mga labi niyang medyo tuyo, pero malambot. Tumagal ang halik niya sa noo ko ng ilang segundo bago siya bumulong. "Magbihis ka na, baka magkasakit ka." Sa sandaling iyon, alam kong hindi na ito simpleng pag-aalaga lang. Alam kong may iba ng kahulugan ang bawat galaw, bawat titig, bawat sandali sa pagitan namin. "Kuya Will, simula noon may kakaibang hangin sa pagitan namin. Tahimik pero ramdam. Parang may namumuong tensyon na hindi namin kayang pangalanan. Gabi-gabi, pareho kaming alangan, parang gusto naming mag-usap, pero walang lakas ng loob. Minsan, nagkakasalubong kami sa kusina. Titingnan niya ako ng matagal bago kami parehong umiwas ng tingin. Minsan naman, paakyat ako ng hagdan habang siya naman ay pababa, sandaling titigil, magkakatinginan, tapos sabay iwas. Isang gabi, hindi ako makatulog. Bumangon ako para uminom ng tubig. Pagbalik ko, nadaanan ko ang kwarto niya. Open ang pinto. Nakita ko siyang mag-isa sa loob. Hawak ang lumang litrato ni Mama. Tahimik lang siya, pero maya-maya, narinig ko ang mahinang boses niya. "Pasensya ka na, Lester." Napahinto ako sa may pintuan. Gusto kong lumapit, pero natakot akong marinig pa ang susunod niyang sasabihin. Ayaw kong malaman kung para saan o kanino yung pasensya. Kaya bumalik na lang ako sa kwarto ko. Pero buong gabi, hindi ako nakatulog. Kinabukasan, parang iba siya. Iwas tingin. Maikli kong magsalita, parang laging nagmamadali. Hindi na tulad ng dati, parang may tinatakasan. Ako naman, mas lalo lang akong nalito. Gusto kong ayusin ang lahat, pero gusto ko rin siyang yakapin. Gusto kong sabihin na ayos lang, na naiintindihan ko. Pero paano mo nga ba sasabihin yon? At paano mo malalaman kung tama pa ba yung nararamdaman mo? Isang gabi, lasing siyang umuwi. Mga bandang 11:00 na. Umupo siya sa sofa, tahimik at tulala, habang nakatitig lang sa kawalan. Narinig ko ang pagbukas ng pinto mula sa kwarto ko, kaya bumaba ako para tingnan siya. Paglapit ko, nakita kong nakasandal siya sa sandalan ng sofa, tila pagod na pagod. "Lester, saan ka galing?" Tanong niya. Medyo garalgal at amoy alak ang boses. "Sa school po, may group work kami," sagot ko, habang marahan akong umupo sa tabi niya. Lumapit siya ng bahagya, at agad kong naamoy ang halong alak at pabango niya. Yung pamilyar na amoy na muski na lagi niyang ginagamit tuwing may trabaho o lakad. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ko bago mahina niyang sabi, "Alam mong mali, di ba?" Tahimik lang ako. Hindi ko alam kung anong dapat kong sagutin. Pero bakit ang hirap pigilan? Dagdag niya,
Halos pabulong sabay yuko na parang nahihiya sa sarili. At bago ko pa napigilan, niyakap niya ako. Mahigpit, yung yakap na parang ayaw ng pakawalan. Ramdam ko ang bigat ng dibdib niya, ang init ng palad niya sa likod ko, at ang panginginig ng boses niya nang marinig kong muli, "Pasensya na." Hindi ko rin siya itinulak. Pareho kaming natahimik. Parehong alam na mali, pero parehong hindi kayang tumanggi. Sa gabing yon, hinayaan naming manaig ang damdamin sa tama. Nakatulog siya sa yakap kong iyon, mahimbing sa sofa. Kinumutan ko siya, tapos nanatili akong nakaupo sa tabi niya hanggang sumikat ang araw. Hindi ko alam kung tama ba ang lahat ng nangyari, pero isang bagay ang sigurado, kahit kailan, hindi ko iyon pinagsisihan. Kinabukasan, mag-isa akong nagising. Pagbaba ko, nadatnan ko siyang nasa kusina, tahimik na nagtitimpla ng kape. Nakatalikod siya, at halatang iniiwasan akong tingnan. Ramdam ko ang bigat sa hangin, yung uri ng katahimikan na parang may gustong sabihin pero walang lakas ng loob magsimula. "Tito," tawag ko. "Lester." Mahina niyang tugon. Saglit siyang lumingon, pero agad ding umiwas. "About kagabi." Umiling ako. "Wag na po, alam ko. Nandito pa rin ako." Napayo ko siya at doon ko lang napansin na namumula ang mga mata niya, parang galing sa iyak. "Takot ako sa nararamdaman ko para sa'yo," mahina niyang sabi. Lumapit ako at marahan kong hinawakan ang kamay niya. Malambot iyon, pero nanginginig. "Pareho po tayo," sagot ko. Tumingin siya sa akin, yung tingin na puno ng pagdududa, pero may halong pag-asa. "Hindi mo ba ako kinamumuhian?" Tanong niya, halos pabulong. Umiling ako. Hindi ko kayo kinamumuhian, Ryan." Unang beses kong tawagin siya sa pangalan. At sa sandaling iyon, parang may sumiklab sa pagitan namin. Isang pakiramdam na matagal na naming pinipigilan. Hinigpitan niya ang hawak niya sa kamay ko. Tapos mahina niyang sinabi, "Hindi ko alam kung tama to, pero ayoko na ring magsinungaling." Dumating si Tita Mirna, kapatid ni Mama. Galing pa siya sa probinsya at balak daw magstay ng ilang araw sa amin. Habang kumakain kami ng hapunan, bigla siyang nagsabi, "Ang close niyo ni Ryan ha, buti na lang may nag-aalaga sa'yo." Napatingin ako kay Tito Ryan. Kita kong namutla siya. Tumango lang siya at pilit nang ngumiti bago sabihin, "Oo naman, si Lester parang anak ko na rin yan." Tahimik lang akong kumain pagkatapos noon, pero ramdam kong may bigat sa pagitan namin. Kinagabihan, 2 mahinang katok ang narinig ko sa pinto ng kwarto ko. Pagbukas ko, naroon siya, nakayuko, halatang kinakabahan. "Hindi ko mapigilan, Lester." Mahina niyang sabi, nanginginig ang boses. Ayoko na ring magpanggap. Tumingin ako sa kanya, tapos dahan-dahan ko siyang niyakap. Walang halik, walang salita, yakap lang. Isang yakap na puno ng pagod at pag-amin. Tahimik lang kaming dalawa, pero ramdam ko ang tibok ng puso niya sa dibdib ko. Para kaming parehong naghahanap ng pahinga sa isa't isa. Pareho kaming takot, pero pareho ring sigurado sa nararamdaman. Nang umalis si Tita Mirna, makalipas ang ilang araw, mas lalo lang bumigat ang pakiramdam namin. Kasi kahit alam naming mali, wala kaming lakas ng loob na itigil. Pag-aalis ni Tita Mirna, mas naging open kami ni Tito Ryan. Hindi na namin kailangang magtago o umiwas sa isa't isa. Hindi man lantaran, pero ramdam naming may kalayaan na sa pagitan namin. Kapag magkasama kami, hindi na ako naiilang. Kapag tinitingnan ko siya, tumitingin din siya pabalik. At kapag nagkakatagpo ang mga mata namin, lagi na siyang ngumingiti. Isang araw, habang nasa palengke kami para bumili ng ulam,
Bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Nanlaki ang mga mata ko. Ang daming tao. Pero hindi niya binitiwan. Mahina niyang sabi, "Hindi na ako matatakot. Mahalaga ka sa akin." Ngumiti ako. Ramdam ang bigat at saya ng mga salitang yon. "Mahalaga ka rin sa akin, Ryan." Unang beses kong tawagin siya sa pangalan habang may ibang tao sa paligid. At sa sandaling yon, parang may sumiklab na kalayaan sa dibdib ko. Nang gabing yon, hinalikan niya ako. Dahan-dahan, sa labi, na para bang sinasabi ng bawat halik, "Hindi na kita bibitawan." Mahaba ang halik, malambot at puno ng pangako. Nakapikit ako, ninanamnam ang bawat segundo, bawat init ng labi niya, bawat haplos sa pisngi ko. Parang ayaw kong matapos. "Mahal kita, Lester," bulong niya pagkatapos. At kahit takot ako, kahit alam kong mali, mahina akong tugon. "Mahal din kita, Tito Ryan." Isang Biyernes ng gabi, walang pasok kinabukasan. Tahimik lang kaming dalawa sa sala, nanonood ng mga lumang video sa YouTube. Random lang, may music, may vlogs, walang tema, pero komportable. Yung tipong hindi mo kailangan mag-isip kung anong susunod mong sasabihin. Bigla niyang sinabi, "Lester, halika rito." Lumapit ako at naupo sa tabi niya sa sofa. Hinawakan niya ang kamay ko dahan-dahan, parang tinitimbang kung papayag ba ako. Hinayaan ko lang. Ramdam ko ang init ng palad niya. Medyo magaspang dahil sa trabaho niya sa construction. "May gusto akong sabihin," sabi niya. Seryoso ang mukha pero halatang may halong takot. "Ano yon?" tanong ko. Tumingin siya sa akin ng diretso. "Mahal kita, Lester. Hindi bilang anak, hindi bilang alaga. Mahal kita bilang ikaw." Parang tumigil ang paghinga ko. Hindi ako nakasagot. Sa halip, hinawakan ko ang pisngi niya. Mainit at may kaunting tumutubong balbas. Lumapit ako at hinalikan ko siya. Yun ang unang halik namin na totoo. Malambot, mabagal, walang pagmamadali. Parang takot kaming masira ang sandaling yon. Ramdam ko ang init ng labi niya, ang kamay niyang nakahawak sa bewang ko. At yung isa pa niyang kamay na dahan-dahang umakyat sa likod ng ulo ko. Napapikit ako. Parang gusto kong huminto ang oras. Nang maghiwalay ang mga labi namin, pareho kaming humihingal. Tinitigan lang namin ang isa't isa, tahimik. Pero malinaw sa aming dalawa, ito na yun. Ito na yung puntong wala nang balikan. "Gusto mo bang umakyat sa kwarto?" tanong niya, mahinahon, walang halong mali siya o panggigigil. Parang tanong lang, puno ng pag-aalaga. Tumango ako. Pag-akyat namin sa kwarto niya, mas naging tahimik pa ang paligid. Dim lang ang ilaw, galing lang sa maliit na lampshade sa tabi ng kama. Umupo kami sa gilid, walang nagmamadali. Parang parehong ninanamnam ang sandali. Hinawakan niya ulit ang kamay ko. "Lester, kung hindi ka komportable, pwede naman tayong bumaba ulit," sabi niya, mahinahon. Umiling ako. Komportable ako, kasi nandito ka. Ngumiti siya, yung ngiting may halong ginhawa at pag-amin. Hinalikan niya ako ulit, mas matagal ngayon, mas buo. Ramdam ko ang init ng mga labi niya. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kamay niya sa ilalim ng t-shirt ko, pero walang pagmamadali. Malambot lang, puro haplos. Ramdam ko ang init ng palad niya at ang bawat galaw ng daliri niyang gumuguhit sa likod ko. Hinubad ko ang t-shirt ko at sinundan niya ako. Pareho kaming walang suot pang itaas, magkatapat pa rin sa gilid ng kama. Tinitigan niya ako. Bawat bahagi ng mukha ko, sinulyapan niya ng parang binabasa. "Ang gwapo mo talaga," sabi niya, halos pabulong. Namula ako. "Ikaw rin," sagot ko. Hinila niya ako palapit at pareho kaming humiga. Magkaharap kami, walang takip, walang pagitan.
Ramdam ko ang init ng katawan niya, ang tibok ng dibdib niya na halos sabay sa akin, at ang bawat hinga niya sa leeg ko. Hinalikan niya ako sa noo, sa pisngi, tapos sa leeg. Mabagal, maingat, puno ng damdamin. Parang sinasabi ng bawat halik niya, sigurado ako sa'yo. Ryan, tawag ko. Sagot niya habang patuloy pa rin sa paghalik. Mahal kita, sabi ko. Halos pabulong. Tumigil siya. Tumingin sa akin ng diretso. Ngumiti. Mahal din kita, Lester, sobra. At sa gabing yon, walang nangyaring malaswa. Walang pagmamadali. Walang labis na pagnanais. Nag-usap lang kami, nagyakapan, nagtawanan. Hanggang sa makatulog kami ng magkayakap. Balat sa balat, puso sa puso. Pagising ko kinabukasan, alam kong may nagbago na. Hindi sa paraan ng katawan, kundi sa paraan ng katahimikan. Doon ko naramdaman na ang totoong pagmamahal, hindi kailangang madaliin o ipakita. Minsan, sapat na ang pagtitig, ang yakap, at ang halik na puno ng pag-ingat. Kuya Will, hindi nagtagal. Nagsimulang kumalat ang mga chismis. May mga kapitbahay daw na nakapansin sa kakaibang closeness namin. May nakakita raw minsan na magkahawak ang kamay namin habang naglalakad. May nakarinig naman ng tawanan at tila ungol sa gabi. Alam kong mabilis kumalat ang balita sa amin, pero hindi ko inasahan na ganito kabilis at ganito kabigat. Hanggang isang araw, dumating ang mga kamag-anak ni Mama. Tinawag nila si Tito Ryan. At ako naman ay dinala sa bahay ni Tita Myrna. Pilit nila akong pinatigil doon para raw mailayo. Wala akong nagawa. Hindi rin nakapagsalita si Tito Ryan. Siguro ayaw niyang mas lalo pang masira ang pangalan ko. O baka natakot din siya sa mga posibleng mangyari kung ipaglalaban pa niya ako. Hindi ko alam. Huli ko siyang nakita sa sofa. Nakayuko lang, walang imik. Parang may kumalabit sa puso ko o marahil isang kalmot na hindi nagagaling. Lumipas ang mga buwan hanggang sa nabalitaan ko na lang na may kinakasama na siyang ibang babae. Hindi ko alam kung mahal niya talaga o tinatakasan lang niya ang mga alaala namin. Ayaw kong mag-isip ng masama pero masakit pa rin. Minsan, kapag umuulan, bumabalik sa isip ko ang lahat. Ang unang gabing inalagaan niya ako. Ang mga yakap sa dilim. Ang mga halik. Ang mga titig na walang salita pero puno ng damdamin. At kahit ano pa ang sabihin ng iba, para sa akin, ang alaga ni Tito Ryan ay hindi lang simpleng pag-aalaga. Isa iyong pag-ibig na hindi namin pinili pero totoo naming naramdaman. At kahit nawala na siya sa buhay ko, hindi mawawala ang bakas niya sa puso ko. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin siya. Minsan umaasa pa rin ako na balang araw magkikita kami ulit. Walang takot, walang hiya, walang bawal. Pero alam kong imposibleng mangyari yon, kaya ito na lang ang natitira. Ang kwento ng isang alaga, ng isang pag-ibig na hindi nasabi, at ng isang paalam na huli kong isinulat. Kuya Will, minsan naiisip ko, mali ba talaga kung totoo naman ang naramdaman ko? Kung pagmamahal ang dahilan, kasalanan pa rin ba yun? Lester, salamat sa pagbahagi ng kwento mo. Alam kong hindi madali ang ganitong karanasan. Ramdam ko ang bawat emosyon, ang kalituhan, ang takot, at ang pag-ibig na mahirap ipaliwanag. Alam mo, Lester, ang pag-ibig ay hindi palaging simple. Minsan dumadating ito sa mga sandali at sitwasyon na hindi natin inaasahan. Pero kahit gaano pa kaseryoso ang nararamdaman, mahalaga pa rin na tignan natin ang konteksto ng relasyon. Si Ryan, ang stepfather mo, nasa posisyon siya ng responsibilidad. Bilang guardian mo, dapat protektahan ka niya. Alagaan ka bilang anak, hindi bilang katuwang sa pag-ibig. Kahit genuine ang feelings ninyo, may power imbalance na dapat nating kilalanin.
At yun ang nakakalungkot. Kasi, totoo man ang nararamdaman, may mga hangganan na dapat hindi natin lampasan. Ang payo ko sa'yo, una, patawarin mo ang sarili mo. Hindi mo kasalanan na naramdaman mo yan. Bata ka pa, nawalan ka ng ina, at naghanap ka ng kaligtasan sa taong nag-alaga sa'yo. Natural lang yan. Pangalawa, huwag magstay sa paghihintay. Kung may bago na siyang buhay, bigyan mo rin ang sarili mo ng pagkakataon na lumayo, gumaling, at makahanap ng sariling landas. Hindi ibig sabihin nakalimutan, kundi tanggapin at magpatuloy. Pangatlo, huwag matakot humingi ng tulong. Sa kaibigan, mapagkakatiwala ang tao o guidance. Maraming tao ang handang makinig ng walang panghuhusga. Ang moral lesson, ang pag-ibig ay malakas, pero hindi lahat ng pag-ibig ay dapat sundin. May mga pagmamahal na, kahit totoo, may kailangan munang ayusin. Sa loob natin, sa posisyon natin sa buhay, at sa paningin ng lipunan. Ang tunay na pagmamahal, hindi lang yan nararamdaman. Ito ay pag-aalaga na walang pang-aabuso, walang takot, at walang pang-aapi. Lester, umaasa akong makahanap ka ng kapayapaan, hindi sa kanya, kundi sa sarili mo. Kung ikaw naman ay may kwento na gusto mong ibahagi, walang hatol, walang takot, i-message mo kami dito sa M2M Desires. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-share ang video na to para lalong maraming tao ang makakita at makakaramdam na hindi sila nag-iisa. Pindutin din ang bell icon para updated kayo sa mga bagong kwento. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, mahalaga ang nararamdaman mo, pero mas mahalaga ang maging tunay at ligtas ka. This is Kuya Will at ito ang M2M Desires.